Hi guys, welcome to another video, and for today's vlog, ang topic ko ay about sa nangyari kay Eman Atienza, anak ni Kuya Kim. So I would love to extend my um, full-hearted condolence to the family of Kuya Kim. Alam naman natin na si Kuya Kim mahal ng mahal ng madlang people, di ba? Mahal natin siya kasi si Kuya Kim very passionate sa trabaho niya na mag-share sa atin kung anong nalalaman niya, 'di ba? So ayun nga, nalulungkot ako para kay Kuya Kim sa nangyari na pagkawala ng anak niya na si Eman. At nakita ko nga na, may anak pala si Kuya Kim na ganito kay smart. Ang galing niya, 'di ba? Ang dami niyang talent, ang dami niyang skill. So what makes her do such things, 'di ba? So ayun na nga, guys. Tapos may mga napanood ako na video na kung ano yung real cause, diba, yung ligature, diba? So naalala ko yung mga panahon ng kabataan ko. Naalala ko may kapitbahay kami na kapatid ng kaklase ko, na kaibigan ko din, na nawawala. So ilang araw na pinaghahanap yun. Bunso nilang kapatid din, lalaki. Bunso na kapatid nila lalaki that time. Yung bata nasa second year high school, ako nasa college na ako noon, if I'm not mistaken. Oo, kasi younger dun sa amin. Tapos ayun, pinaghahanap siya. Tapos mga ilang araw nahanap siya sa isang parang bakanting bahay doon din sa malapit sa kanila, na do the same thing na ginawa ni Eman. Okay, so yung bata na yun, may note daw pala na ang nangyari sa kanya, parang nabully siya sa school. Tapos parang hindi siguro nag-perform, parang ganun siya. Hindi ko naman actually nabasa na yung letter. Syempre syempre sa burol, 'di ba? Kwento-kwento ganito na parang na ano ng teacher na pagsabihan yata, ganyan. So parang dinibdib ng bata. Okay, kasi wala namang foul play na nangyari. Okay, so sabi ko, may ganung case pala, no? So na-remind lang ako ngayong napanood ko ngayong sa kay Eman. Okay, so ayan, maraming mga nagsasabi na ito ay reminder sa ating mga parent na dapat yung mga anak natin tayo yung nagmaalaga. Kasi nga napanood din ng madami yung video na kung saan itong si Eman way back 8 months ago or 11 months na interview to si Eman ni Miss Tony Gonzaga. Na yun nga, itong si Eman, amenable siya na she is suffering from mental health problem, na ang dahilan daw, it started daw when she's just 13 years old, na-diagnose siya. Tapos kumbaga ang cause, kasi nung bata pa siya, mayroon siyang yaya na who mistreated her, abused her, okay? Kung ano yung ginagawa sa kanyang masama, ano yung sinasabi sa kanya, na nag-manifest yun nung nasa adolescent stage na siya. Okay? Ayun. So, nakakalungkot ng isipin kasi 'di ba? Tayong mga parents, ako nga nawalan ako ng pamangkin nagkasakit yung pamangkin ko ng colon cancer way back 2022. Nung ginawa namin para sana magamot pa, ma-chemo, pero wala nang nangyari. It really broke our heart na mawala ng kapamilya, di ba? Yung pamangkin ko na din yun, ang taas ng pangarap namin, maging soldier siya, ganito, ganyan. Ang taas, matangkad na lalaki, malaking lalaki na tinamaan ng colon cancer. Tapos, how we wish na mapagamot talaga siya. Nakipaglaban siya sa colon cancer. So, it's really very devastating sa family na may mawala, di ba? So, naiisip ko lang nga, sabi ko si Emma, napaka, din na bata, smart. Kaya sabi ng iba, lesson nga daw to na para sa isang pamilya, may isang magbabantay sa anak kung walang pagkakatimalaan. Tama. Kasi ako, nung si Shasha, 2 years old, ang unang tumatakbo sa utak ko, sabi ko, ayoko na ibang tao ang magsuksok sa kanya ng mga ideya habang lumalaki siya. So, I gave up my work then. Okay? Ito yung sa akin lang, base sa mga sinasabi ng tao na dapat ganito yung gawin nyo. So, ganyan ang ginawa ko nga kay Sasha, magbantay
sa kanya. Tapos, yun nga ang dahilan ko nun, sabi ko, kung ibang magbabantay, hindi natin alam kung ano yung susok-sok sa utak niya, paano siya tatratuhin, di ba? So, it's really traumatic, okay? On the other hand naman, halimbawa, ang isang nanay din or parent, meron ding trouble, mahirap din yung sa bata. Okay? So, ako, I'm very amenable that sometimes I'm also suffering from anxiety and depression. That's why I keep on praying to the Lord to make me as a good mother. Okay? Kasi may mga pinagdaanan din ako na nag-cause din sa akin talaga ng anxiety. Okay? Anxiety in the sense na nadi-disturb talaga ako mentally. Pero pilit kong nilalabanan and I'm very much thankful kasi after 3 years of battling my anxiety, sabi ko na I am recovered, okay? Kasi there's a voice that is speaking to me. Lately, sabi ng voice na naririnig ko sa sarili ko, napaka-positive ng sinasabi sa akin. Be kind to yourself, okay? Choose yourself. So sabi ko, is it the Holy Spirit na nagsasabi sa akin, di ba? Kasi every day na naggumigising ako, I kneel down and pray to the Lord talaga na inihingi ko to make me a good mother, okay? So because of that voice that I had heard within, sabi ko, I really need to become a good mother, okay? Kasi you know why? It will really impact to our children. Whatever we do to our children, it will impact to them when they grow up. So I don't like my daughter to grow up bad, like this, like that. So I really need to become a good parent also. Kasi hindi din talaga assurance na the kid will have a mental stability when it's the parents who will what do you call this, will praise them. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ang parents din may pinagdadaanan, mahirap din, diba? So ayan, hindi din madidetect din yun ng mga taong, ng mga kasama, like ako, ang asawa ko, hindi niya hindi niya maiisip yun na ganun ka-intense yung pinagdadaanan ko, okay? Pero ayun nga, minsan sinasabi ko sa kanya na may atake sa akin na ganyan, pero yun sinasabi ko din sana ko. Sabi ko, minsan nakakasigaw ako ng bigla, nakakagawa ako ng mga bagay na hindi ko dapat ginagawa, which is off na dapat, off limit. Sabi nga ng anak ko, magpa-check up ka na mama. So, ayun nga. And ako naman, I'm very open sa anak ko kung ano ang nangyayari sa akin. So, I'm telling her na something's wrong with me. Okay, so help me. So, I'm asking the cooperation of my daughter. Hinihingi ko yung cooperation niya na sabi ko, masunurin ka sa akin. Maging masunurin ka kasi mabilis akong magalit. My head is talaga. Minsan kung ano yung mga nasabi ko na hindi na maganda. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan mo ako, help me to get over from this condition. Okay, so ngayon lately naman nag-cooperate naman si daughter ko and ako talaga, kaya kasi ang sinasabi ko sa sarili ko, I want to raise my daughter to become the best of her, kung sino siya, gusto ko mapabuti siya. So talaga tayong parents dapat nasa maayos din talaga tayo para matulungan natin sila, okay? And then maging considerate din tayo sa kanila para lumaki sila na kung anong gusto natin, na gusto nila, okay? Support them, okay? Pero yun nga, mga bata pa sila, gagayad talaga natin lagi. We do talk about God from time to time, and I share to her na dapat si Lord hindi mawala sa buhay natin, kasi in times na ako yung nangihina, siya naman yung nagpapalakas sa akin, and she reminds me to do like this, like that, okay? So I'm very much thankful kasi ayun nga, I'm patient talaga. Hindi ko na kailangan pumunta pa sa mga expert, kasi ako sa sarili ko alam ko how talaga. Pero yun nga, kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko maging strong kasi alam ko na may mga kaibigan ako na they really look up to me, na they are inspired of what I'm doing from time to time. At sabi nga nila, nung nagbinitawan ko yung trabaho ko at naging housewife ako, na-inspire sila. At they also give up their work to take good care of their children. So sabi nila, even though sometimes we cannot comment, we cannot like or whatever, kasi they keep their identity private, they chat me in messenger na you're doing a good job, Pearl. So yun na lang yung naging inspiration ko na
um, to do things na madami pang tao ang matulungan. Okay, so yun nga, minsan hindi din talaga natin alam yung mental state natin or ng kung sinong tao. Kaya napaka-importante talaga na maging ano tayo, kind, compassionate, ayan. Tapos kung lalo may mga anak tayo na inalagaan, tapos nakikita natin na we're no longer mentally stable, so we have to talk to people who care to us para masabihan natin kung anong pinagdadaanan natin. Ako, I'm very much lucky kasi may mga ate ako na if there are things that bothers me, I chat to them that I'm feeling like this, ganyan, and they do listen. They just keep on listening, well, learning from what I'm chatting, okay, and then when I call, like I'm crying, ganon, ina-understand talaga nila yun. So, sabi ko, possibly those are the things that help me to cope up with my condition, okay? So, no need na for me to go to expert kasi alam ko na gano'n naman yun eh, di ba? So, be open lang talaga tayo sa mga tao na nakakaintindi sa atin, okay? Na nagtitiwala sa atin, that we are a good person. So, to those teenagers naman talaga na dapat babantayan din ng mga magulang kung ano ang activity nila. Ako saan ako tinitingnan ko yung TikTok, mga conversation, I'm reminding her na this is wrong and you have to ganito ganyan. So wag natin pababayaan yung mga anak natin. So titingnan pa rin natin yung mga usap-usap nila para may alam tayo. Okay, huwag niyong bigyan ng full authority ng may cellphone na sila. Ako sarili ko pa rin na cellphone ang pinapahiram ko para whenever I have got the cellphone, I used to chat. Okay, so what are the things that bothers her? So minsan ganito ganyan, kinocall out ko siya. Okay, so ayun, this is a parenting topic at the same time aking my personal journey na hindi ko din open up talaga sa iba, which is yun nga, hindi ibig sabihin na lagi kang nakangiti, lagi kang positive sa mga mo na okay ka. No, it's not. Ako, nakarelate ako kay Eman kasi ganun ako eh. Sayahin akong tao, palakwento ako. Pero deep inside, in my times, there are times na, pero nga, sabi ko ngayon, I'm very lucky dahil may mga kapatid ako. May dalawa akong kapatid na talagang very open ako. Na kung anong pinagdadaanan ko, sinasabi ko. At ay naiintindihan nila. At tagagay nila ako, okay? So yun lamang. Okay, so we have to pray to the Lord from time to time to ask for His loving kindness. Okay, na embrace tayo sa mga panahon na hindi na natin kaya na i-control ang ating mental health. Okay, ang mental problem ba? Okay, so yun guys. Thanks for watching. Bye.